Kausapin po natin si Senator Judge Erwin Tulfo. Senator, magandang morning. Si Katunying po sa si Ka Jerry. Ay, magandang umaga po, Katunying and Ka Jerry. Good morning. Ang tindi nung tayo nyo kahapon Tsaka yung mga diin, yung emphasis. Yung diin nyo kahapon, bakit ba umabot na dun yung para kayong bulkan na pumutok na parang ang tagal nyo nang nagtitimpi Oo, Senator. Paalala ng actually, Katunying and Ka Jerry, mga kasamahan natin, nakakalimot sila na yun ay impeachment court at itinatag para kay VP Sara, hindi para sa aming mga interes o mga problema namin. Yung mga problema tulad po ng sinabi ni Senator Soto, mga problema natin, doon natin dalhin sa Senado, sa pagbubukas ng Senado. Hindi yan ang tamang lugar o venue na magre-reklamo patungkol sa mga kaso laban sa aming mga sarili o mga nangyayari sa aming mga kasamahan. That is not the right venue. So, pinaalala lang natin sa kanila na hindi ito. Ito ay sinasayang natin ang oras natin ng Vice President na sa halip tukuyin ang kanyang pakinggan, ang kanyang depensa, pakinggan ang mga nag-aakusa sa kanya. Nauubos yung oras. Kagaya kahapon, 30 minutes, sinayang namin. Doon lang paikot-ikot sa huwag na namin pag-usapan yung aming mga sarili, mga kaso. Mapot ng 30 minutes yun na sayang. Sabi niya yata, ito, nakaka-26 minutes na tayo for nothing. Sabi mo gano'n. Oo nga, Binili lang, tinuro mo pa yung relo, Senator Erwin Opo, kailangan lang po siguro palalahanan. Siguro stress na rin. Jerry, mga kasamahan natin. Hindi ko rin po masisi yung ilan dahil lalo na po yung minority at nararamdaman nilang kumukonti sila. Yung punto ko lamang, that is not the right venue, yung reklamo nila. Pangalawa, ano naman po magagawa ng impeachment court kung ireklamo nila doon na isa-isa silang sinuhuli o kinakasuhan. Pagkatapos, meron pang yung isang kasama namin, iimbestigahan din siya sa isang kaso. Pero hindi po yun ang tamang venue. May mga venue, Katunying, Jerry. Tulad sa Presko, nandiyan naman yung aming Senate Press. Nandiyan din yung mga Facebook, YouTube Live. Pwede naman sila doon mag-rant, di ba? Wag lang doon kasi, kawawa, yung nakasalang na kaso ang BP. Kahit ako siguro, pag may impeachment case, kakabaka-baka dyan, di ba? Kung baka hindi ka may pagtanggol ng tama, o baka may mabigat na ebidensya. So, kailangan madiliin din kasi sabi nga, justice delayed is just denied. Sa bawat minuto, bawat oras na sinasayang mo dyan, nasasayang din yung oras ng respondent. Pero di ba may mga caucus naman kayong ginagawa? Hindi ba napag-usapan niya ng mga nakakaraan at nabilinan yung mga senator judges na kapag andito tayo sa impeachment court, ibang galaw natin, hindi mga isyung pang session hall ng Senado ang pag-uusapan natin. Hindi ganun ka, Jerry. Hindi na pag-usapan. Hindi na pag-usapan ng mga issue na yan. Ang napag-usapan, yun nga yung pinag-usapan namin kahapon, patungkol sa mga bank accounts, patungkol sa AMLA, patungkol sa SALN. Yun ang napag-usapan, pero hindi kami nagbotohan doon. Kahapon lang nga, nag-ruling na ang presiding officer na payagan ang pagbubukas ng mga dokumento na yun. Pero bukod ba kay Senator Robin, sino pa ang pinatatamaan mo nung ang hirap naman ng tanong ng oras? Ang hirap. Diniretso mo Huwag naman patamaan ka. Reminder lang. Pati sa amin din, sa majority, na let's limit, this is not our time. Oras ito ng Vice Presidente para sagutin ang mga akusasyon or ilatag na yung kanyang mga depensa. Hindi. Yung nirereklamo yung mga sarili namin. So, yung mga kasamahan ko, hindi po nga po yun yung tamang oras. Kasi nga po, sayang. Tinatag yung reminder lang naman yun. Tinatag po kasi ilang araw na po kami.
2 linggo na po, 2 testigo pa lang. Diyos ko po, pagka 3 linggo. Opo. Sa 3 testigo pa lang, 47 po yata. So, Pero- 47 na linggo. Grabe din. I'm sure yung 2 linggo pa lang stressful na kasi hindi naman kayo nakikinig lang dyan. Kailangan yung mag-aral, etc. At gusto nyo na ring matapos. At lalo na, kapag ka nasabay na yung sesyon, mabigat po yan. But moving forward, bagamat nasabi nyo na yan publicly, yung inyo pong saloobin as a reminder, pagka po ba kayo if ever na magkaroon kayo ng caucus, hindi ba pwedeng i-propose na magkaroon ng parameters talaga? Yung parameters na kung pwede magpirmahan na kayo ng dugo ninyo doon para sa ito hanggang dito na Dito lang. lang, Oo, pag nag-meeting wala nang masasayang na mga na oras at laway. Oo. Kasi nung nakarang impeachment ni Justice Corona, pag yung impeachment era, wala namang ganun. Talagang nakafocus yun yung mga senador doon sa kaso. Walang mga issues na patungkol sa mga sarili ng mga senador, kundi issues lang talaga nakafocus kay Corona at saka kay dating Pangulong Erap. Pero ngayon, napasukan nga nito. At hindi ko rin masisi, bandang huli, sabi ko, kung nagwawala sila, dahil nagbabawasan sila, may nakakalimutan na, siyempre, pag nabawasan sila, pati yung minority, or ika nga, di ba, sabi, at kailangan ng boto 16, tapos sila, dapat kailangan nila, parang 8, yata, 8, or something. Mababawasan din sila kung mababawasan kami, di ba? Mababawasan ang bilang ng Senado na 2/3. Kung 2/3 ng 23 o 21. 22. Ilan na lang matitira o 23. Ilan na lang matitira sa kanila na para ma-acquit, di ba? Mababawasan yun. Instead na 8 or siyam, magiging 6 na lang o magiging 5 na lang pag nabawasan. So, balance lang eh. Kaya yung wino-worry nila na baka hindi ma-acquit. Bumabawas din naman yung bilang. Yung ika nga for acquittal eh. Babawasan mo yung kailangan. Mas marami nga na kailangan i-convict. Sa acquittal, hindi ganun kadami. Kasi pag hindi kumabot sa 16, ma-acquit ang VP. So, yun yung sinasabi ko. Yung worry nila na pakonti sila ng pakonti, baka wala silang bilang. Hindi eh. Kasi mababawasan din automatic yung majority. Gets nyo? Yung 16, babawasan magawin mong 13, babawasan din yung kunwari 8. Pwede yung 5 na lang din. 5 lang kailangan mo para to acquit. Diba? Okay. Ma'am, may tanong si Jerry kanina dito nung bago po kayo umere. Matapos ang mga tanungan, napakahabang prosesyon o debate at diskusyon. Sa dulo, may binabasa lang naman pala si Presiding Officer Chis Escudero. Tapos na pala ang desisyon. Parang bago pa kayo nag-debate o diskusyon o nagtanong sa mga lawyers doon, meron nang nakareding decision, may ruling na Senator Erwin. Ano ba yon? Ganun ba talaga ang naging usapan na? Hindi, mukhang galing sa mga staff niya rin yun. Napag-usapan na kasi yan nung last caucus, di ba? Pag-usapan natin, let us hear your opinion. Nung caucus namin, isa yung opinion ng majority. Buksan, yung sa minority, hindi. So, para sinopsis na lang yung nangyari kahapon. Pero pinag-usapan pa rin para malig ng taong bayan, di ba? I believe, hindi ko alam kung nagawa na. Pero nakita ko kasi yung kanyang iPad, mukhang naka-wifi naman. So, coming from siguro dun sa mga staff niya, yung mga legis niya, baka doon tinatype. Kasi nakakakuha ka siya, nakaka-research sa kanya, napapansin ko. So, mukhang nakabantay din. Mga nakabantay din sa gilid yung kanyang 3-4 na mga abogado na naka-standby. So, napipid sa kanya. Pero sa caucus po ba niyo, nagbotohan na kayo? Wala pa. Ang sabing gano'n, sa Lunes na lang, magkakaroon ng botohan. Oo. Pagkatapos, yung consensus kasi ng majority na sa majority ang buksan, di ba? Yung pero depende kung anong ilalatag. Mukhang maganda naman na ipaliwanag ni Michelle Jokno
yung ikang point. So wala nang nag-object, wala nang nagsalita. Yun Senador Lizano at saka si Senador Villanueva nagtanong. So yun na ang decision, Senator Erwin. Wala nang botohang mangyayari. Ito na yun, final na yun. Yun na po yung ruling. Oo. Parang tama ba intindi namin, Senator Erwin, yung decision ng presiding officer is carried by the impeachment court dahil wala naman ang nag-move to divide the house, ano? Pwede naman sana kung meron nagsabing I move to divide the house o magbotohan tayo, pero dahil Wala naman po. wala naman, kaya carried na 'yon. Wala po eh. Oo, 'yon. Wala po eh. So, hindi naman sana may tumayo na the presiding officer will make a ruling. May tumayo. Teka muna. Magdi-divide tayo. Kailangan natin i-divide yung house. Malaman, hindi yung ikaw ang magdi-decision. Tama. So, isa rin, sumasakayan din yung kabila na gano'n ang ruling ng presiding officer. Opo. Sa tingin ko at sa punto ko. Opo. Okay. Sir, one last point na lang. May nabasa kami kahapon na ikinukonsider ninyo na gawing umaga hanggang hapon, ano ba, 10 a.m. to 2 p.m. ang impeachment trial. Pakiklaro nga po ninyo yan. Pagka bumalik na sa sesyon ang Senado? Tama po yun. Sa caucus namin, yun din po napasadahan po yan yung caucus namin last week. Na mukhang amenable naman, mukhang sangay naman lahat. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Impeachment. Mga 5 hours. So, Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos sa hapon, 4 o'clock, bibigyan Session. ng oras na ayusin, i-rearrange yung mga tables. Yeah. Kaya 4 o'clock. So, 4 to sawa hanggang 11 o'clock ng gabi. So, pwede kami mag-session doon. Tapos, ang committee hearings na gagawin Thursday and Thursday. Ayun. Naku, ang tindi ng trabaho. Talaga. Ang tindi ng magiging trabaho nyo. Wala na palang uwian ang mga senador natin. Pati yung staff, di ba? Paano kayo? Makakapag-workout man lang ba kayo dyan sa pagka-umaga? Makakasingit pa ba yan? Kung umuwi tayo ng alas 11, wala na. Pati kung may nightlife, wala na rin. Wala na. Huwag ka muna pupunta doon. Hindi, mag-wine, wala ka ng oras. Wala na. Wala na. Okay, Senator Erwin, maraming salamat po sa oras. Thank you po for sabi nga namin ni Kumbachero kanina to putting into words kung ano man yung nararamdaman ng iba rin nating marami pa nga siguro natin ng mga kababayan. Kaya lang parang hindi naramdaman nung mga pinatamaan mo nung huli, pagkatapos ng ruling, may pahabol Senator Kailangan daw maglabas na kayo ng mga, ano tawag doon? Bank records. Bank records ninyo. Lahat. Hindi mahirap na kung patulan. Okay na lang. May palalaki pag pinatulan mo. Hindi, at least alam sa tinig nyo na po kung anong dapat sabihin. Thank you po, Senator Erwin. Magandang umaga po. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you po. Good morning. Magandang umaga po. Kasama ang